Kasama sa mga hangarin ni Pangulong Duterte ang magkaroon ng malinis na pamamalakad sa gobyerno. Sa pag-upo nito sa pwesto, pinatunayan ng Pangulo na walang kaibigan o kamag-anak kapag may ginawang mali sa pamamahala sa mga ahensya ng gobyerno. May special report si Jervis Manahan. Bago pa maupo sa pwesto noong June 30, 2016, matapang na ang mga pahayag ni Pangulong Duterte na lilinisin niya ang pamahalaan mula sa korupsyon. Kaya naman sa loob ng unang taon ng kanyang panunungkulan, nagtatagumpay ba ang kampanya niya laban sa katiwalian? Kung ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC naman ang tatanungin, ang sagot ay oo. Napakaseryoso nitong itong gobyerno na to, na talagang pag may ginawa ka, may paglalagyan ka. So hindi ko naman sinasabi na guilty yung mga natanggal, but basta masyadong nakikita natin dito yung political will ni Presidente. No matter kung sino ka, doesn't matter yung mga personalities. So napakaganda, no? Sa kanyang inauguration speech sa Malacanang, isa sa mga unang binanggit ng Pangulo ang paglaban sa katiwalian. There are many amongst us who advance the assessment that the problems that bedevil our country today, which need to be addressed with urgency, are corruption, both in the high and low echelons of government, erosion of faith and trust in government. That is the real problem that confronts us. Resulting therefrom, I see the erosion of the people's trust in our country's leaders. Inulit at pinagtibay pa niya ang kanyang pangako nang humarap sa sambayanan sa kanyang unang State of the Nation address o SONA noong Hulyo. Let me say clearly that those who betrayed the people's trust shall not go unpunished, and they will have their day in court. And if the evidence warrants, they will have their day of reckoning too. Naging patunay dito ang pagsibak niya kahit sa mga pinakamatatalik na kaibigan na nadudungisan ng pangalan ng katiwalian. Una na sa kanila ang dating kalihim ng Department of Interior and Local Government o DILG na si Ismael Sueno. April 3 nitong taon ang tanggalin si Sueno matapos lumutang ang mga aligasyon na nagpapayaman siya sa pwesto. 3 undersecretary ng DILG ang umano'y nasa likod ng pagpapatalsik sa kanya. Nauna na ding itinanggi ni Sueno ang mga aligasyon. Bago yan itong Marso, nagbitiw naman sa pwesto si Peter Lavinia ng National Irrigation Administration o NIA. Nagsilbi si Lavinia na spokesperson ng Pangulo noong nangangampanya pa lamang siya. Katiwalian din ang itinuturong dahilan kung bakit siya umalis. Ang isa pang isyong sumubok sa anti-corruption policies ng pamahalaan ay ang umano'y panunuhol ng gambling tycoon na si Jack Lam sa 2 opisyal ng Bureau of Immigration. Ito'y para palusutin umano ang mga Chinese nationals na nagtatrabaho sa kasino na walang kaukulang permit. Ipinahuli na ng Pangulo si Jack Lam para sa bribery at economic sabotage. Pero sa pag-aaral ng Transparency International, bumaba ang ranggo ng Pilipinas sa 2016 Corruption Index. Mula sa number 95, naging 101 na tayo. Para sa marami, korupsyon ang pinakamalaking problema ng bansa. Kaya naman zero tolerance daw ang administrasyon laban dito. He is sending a very strong message sa mga public servants, especially mga appointees niya, na mag-iingat kayo, don't ever engage sa mga corruptions in any form. Ano naman kaya ang grado ng mga Pinoy sa mga ginagawa ng Duterte administration para labanan ito? 8, pwede na. Kasi number 1 kasi yung droga talaga pero issue naman talaga Mga 9 kasi okay naman yung panunungkulan niya. 9 kasi lalo na ngayon sa mga project na ginagawa nila, mas napapabilis yung pagtapos ng mga project kaya nagiging maayos po. Matagal nang lugmok ang bansa sa korupsyon, illegal na transaksyon, mga bayaran at pangungulimbat ng mga opisyal sa kaban ng bayan. Sa unang taon pa lamang ng Duterte administration, umabanti na ang laban sa katiwalian at sa susunod na 5 taon, mas titindi pa daw ito para mas malinis ang pamahalaan. Para sa Bayan, Jervis Manahan.